4 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Sa ngalan po ni Dr. Cesar Chavez, kami pa rin po ang inyong kasama ngayong huling Sabado ng taon. Ito po si Nicole Lopez Poyawan. Ako naman po si Julius Leonen. Welcome po sa ating programa, napaka-special na programa tuwing Sabado, ang DZRH Special on Saturday. May bago tayong kasama ngayon. Oo, bagong member ng session. Oo. Kasama natin ngayon ang isa sa mga dating reporter ng Manila Times at syempre kasama natin ngayon sa serbisyo publiko si Jay Vera Cruz. Magandang umaga, Nicole, Julius. Good to be here. Magandang umaga at happy Saturday. So, happy Saturday. Last Saturday of 2025. Pero alam mo, Julius and Jay, napaka-special ng araw na to dahil hindi lang siya basta ordinaryong Sabado. Bukod sa huling Sabado ng taon, special din yung ating bisita ngayong umaga. Tsura ng ating 2026 sa pananaw ng isang spirit questor, Nick Nangit. Nick, magandang umaga. Kumusta ka? It's been a while. Yes, magandang umaga. Yes. Magandang umaga sa Nicole, na-miss kita. So, medyo matagal. And of course, good morning rin kay Julius at saka kay Jay. Thank you so much. No, huwag nating patagalin pa dahil mahaba-haba ito eh. Sige. Nico, ano ang 2026? Ano ang sign and ano ang i-expect for next year? I-expect natin kalayaan all over the world to kalayaan at saka mga pagbabago, innovations, because the planetary influences are all pointing to the direction na magkakaroon ng pagbabago. Okay, pati mga discoveries nagsisimula na yan. Halimbawa yung dumating yung 3i Atlas na comet, di ba? Maraming discoveries ang science. Ayan. So yun ang i-expect natin. Tapos isa pa, it will be a period of rebuilding, realignment, maraming oportunidad. Kasama na rin yung pagbabago sa kalooban, internal. Ano ba next year? Year of the... Year of the Red Fire Horse. Pero magsisimula pa lang siya sa February 17. So, punta na tayo dun sa signs. Sure, zodiac signs. Sa zodiac signs. Ano ba yung mga, kasi sabi ni Nick, matagal na kami magkakilala, walang salitang malas eh. May swerte, may hindi gaanong swerte. So, yun yung term. So, ano po yung mga signs na okay at yung medyo kailangan mag-ingat na mag-adjust? So, siguro focus tayo sa Western kasi medyo maaga pa for the... Pero pwede na rin pag-usapan. Sige. Sa Western astrology, sa zodiac signs, ang excellent will be the Cancer people. Okay. Pagkatapos, ang mga very good dyan ay yung Aquarius, Libra, at saka Virgo. Okay. And then, the rest are okay lang, sakto lang. Ang hindi maganda or medyo magkakaroon ng challenges, okay, mga pagsubok, okay, ay ang mga Gemini at saka Sagittarius. Sila. Ayan. Let's start with Cancer kasi Cancer po ako. Okay. Ano birthday mo? Bagitin mo yung birthday mo. July 22 po ang birthday ko sa mga listeners. Ano ka, nasa cusp. Actually, cusp ka, Gemini, Cancer and Leo. Kasi pagka mga 20 to 23, 19 to 23, I consider that as cusp. Ibig sabihin, may characteristics ka ng previous sign at saka yung zodiac. Nasa gitna kasi. Correct. So, you're both, no? Okay. So, as a Cancerian, sabi ko nga, excellent, di ba? Maraming family karma na mararanasan. Karma is not bad, ha? Kasi maraming tao nag-iisip pag sinabing karma, akala nila malas. Iba yon, magkaiba. Ang ibig sabihin nito, marami kang haharapin lang na may kinalaman sa kinalakihan mo, pinanggalingan mo, pati mga ninuno, family karma. Okay. Ang isa pa will be take care lang of miscommunication. Okay. And then, pero as a whole, talagang excellent kayo. Okay. And then, who else? Leo. Leo pala, no? Kasi nasa gitna siya. And of course, affected na rin si Nicole. Ako din. Ganun din, be careful lang kasi of miscommunication. Okay? Be careful lang doon. There will be a false revival. Yung akala mo bumabalik, yung pala hindi totoo. Ganon. Yes. Okay. Parang Ako, Nick, baka pwede mo rin akong i-loopin dyan. September 25, Libra. Libra. Okay. Alam mo mga Libra, kayo, again, parang family karma rin. Okay. At saka, yun ding magkakaroon ng parang false revival. Pero ang mga Librans kasi ngayon, ay
pagdating sa love life, okay siya, except that towards the latter part of the year, yung mga ex magbabalik kasi. Ay, Pero, Wala nang babalik. pero wag mong babalikan. Oo naman. tayo. on air po tayo. Ayan. Ayan. Pero balik tayo dun sa general scene. Ano ba yung characteristics ng Year of the Red Fire Horse? Anong meron sa kanya? Okay. Oo. Speaking of the Red Fire Horse, siguro kung Eastern astrology naman pag-usapan natin, ang pinaka-okay will be the tiger at saka ang dog. Sila yung okay. The excellent one, yung mga sheep. Kasi yan ang best friend ng horse. Okay. Pero pagdating sa medyo mabigat, yung mga rats at ang horse mismo, it's always yes. like that kabaligtaran. Kung ano yung taon mo, mabigat din sa'yo. Kasi parang ka ipapanganak muli Yan. Ano po ba yung mga lucky numbers? Kasi marataya sa loto, lucky colors. Okay. Maganda na nabanggit mo yan. Yan, lucky numbers sa lucky calls. Kasi sa totoo lang, Ino-note ko yan, Nick. yung kumakalat kasi na pantone, tuntong pakitong-kitong na yan, Yung pantone. kalokohan yan. Ilang beses ko na sinasabi yan sa lahat ng social media. Kalokohan yan. Ang dami nagsishare. Siyempre, binabayaran nila yan, di ba? Alam nyo kasi, yan ay sa industriya lang ng fashion at saka yung mga chemicals or dyes, yung mga jobos, ganyan. Inagamit lang yan, not for this year, but for the particular season. Kasi meron silang parang advance na, sabihin natin, by the next summer. Summer kasi will happen sa ibang bansa ng anong banda? September, ganyan, June, July, something like that, diba? So, doon lang mag-a-apply yun pagdating sa mga pananamit. Okay? Pero pagdating sa mga kulay ng para sa atin, dapat angkop sa iyong sign. Okay, sa iyong sign. Okay. Pero anyway, in general, ang mga colors this year will be 8. Walo. Yes, 8. White, okay, cream, beige, green, gold, pink, peach at purple. Madami. Yan. Yes. Marami yan. Kasi depende yan, nakaangkop yan sa iyong sign. Kung anong sign mo. So, sa halimbawa, sa iyo, Nicole, di ba Leo ka? So, para sa Leo, yellow. Yes. Yes. Ay. Yellow. Oo. Okay. Yellow. Pero it's the kind of yellow na yung binanggit ko kanina, beige. Yan. Yung may ganong Kaya gold. shade. May Yes, shade siya. yes, na. So yes. parang pastel color. Yeah, mostly pastel. Mga pastel oo. yellow, For okay. the Cancer naman and the Leo, it's white. Saswertehan ka And na ngayong again, araw si gold. Julius. Yan. And then para sa Libra naman, that is blue. Blue. Yes. So, yun ang mga talagang colors na dapat na nasa paligid natin because the element next year is sobrang apoy. Mapusok ang mga tao. So, kailangan huminahon ka, kailangan huwag ka padalos-dalos. And that also coincides with Western astrology kasi ang planet Mars ay naka-direct motion. Okay? So, ibig sabihin talaga mapusok ang mga tao. It's not bad, kasi ang mangyayari din dyan, ma-activate yung passion natin at saka yung mga gusto nating mangyari na tama. Okay? Unlike etong year na to, patapos na year, kasi pumasok ang Libra Sorry, ang Libra kasi, alam mo yan, Kasalanan after ka. peace and harmony Di ba? Ganyan ang Libra, gusto nila masaya lahat ng tao, ganyan. Kaya yung mga napapansin nyo, may mga nagpo-protest all around the world, hindi natutuloy o nauudlo towards the end, nag-i-stop, hindi tuloy-tuloy. It's because of the Libra effect. Oo, kasalanan. Ako may kasalanan. Oo, yun lang naman yun. So, expect lang nila na magiging ang year is mapusok. Nick, na-mention mo magiging mapusok ang susunod na taon. Yes. Ang una kong naisip yung mga negosyo Okay. Ano ang para sa kanila ano ang ibig sabihin nitong pagiging mapusok? Okay. I get it na may drive, may passion Yes, yung mga tao yes. 2026. Ano ang dating sa kanila nitong Year of the Red Fire Horse? Okay. Dahil nga mapusok or passionate, sabihin na natin passionate, ang mga negosyo will really boom, okay, provided these are metal or fire related. Okay, hindi yung earth like construction, real estate not so much. In fact, napapansin na natin, 'di ba? Medyo mahirap ang pagbebenta ng mga condo ngayon, bumabagsak ang mga prices, 'di ba? Yes. So, 'yun hindi maganda. Water is also hindi rin maganda. Okay, anything related to water. So, kailangan yung connected to fire
or connected to even the air element. So, which Mga ano means, yan, Nick? halimbawa, yung AI or synthetic intelligence na mga ano or computer related, okay, metal industries kasi maganda yan for fire, no? Mga restaurants. No, not so much ang restaurant. Kasi earth-related ang restaurants eh. Oo. Pero hindi ibig sabihin na pagka magtatayo, pagka meron ka ng ganong negosyo ay hindi uunlad. Kasi maaaring tinayo mo siya nung panahon na tama. Okay, pero kung ngayon ka magtatayo, mabigat. Ibig sabihin maraming challenges makaharapin. Kasi hindi kasi kasundo ng food business ang fire. Yes. Oh, ikaw Julius, baka may gusto kang itanong. Speaking of naman sa mga negosyo mo, no? Kasi what if parang plano talaga nila, plano talaga nila this year gawin, no? Yes. So parang are you advising them na wag muna ituloy o parang mag-ingat lang? Okay. Alam mo, you can start naman a business provided hindi mo siya sisimulan during the Mercury retrograde, okay? Or during the ghost month. And also, dapat hindi kalaban ng element ng taon. Okay. Kasi otherwise mahihirapan ka talaga eh. That's time tested. Kasi alam niyo yung sinasabi ko, hindi naman to invento ng mga baklitang scriptwriters na nagkalat ngayon. Oo. Talaga naman ko na sinasabi yan. Kasi mga tao nauuto eh. Ang daming nauuto, mga sino-sino lang nagbabasa. Ito inaral ko na itong bata pa lang ako. At saka I was trained by Sir Tony Perez, the late Sir Tony, and Tito Jimmy Licauco. So, ang sinasabi natin dito, may basis. May basis. So, kagaya niya, kung gusto mo magtayo, okay lang, basta wag lang during those periods. Okay. Ano po ba yung period na yon na Okay. dapat nilang ingatan? Marami kasi. 4 na beses or 3 beses nangyayari kasi ang Mercury retrograde eh. Halimbawa, meron tayong parating. I think that's sometime January yata. Pero, ipopost ko lang kasi hindi ko memorize yung specific dates. Yes. Okay. So, basta iwasan nyo lang during Mercury retrograde saka during ghost month. Ghost month is sometime August, September. yes. Ayan, to give context lang, Nick, no, Sige, sa mga sige. hindi nakakaalam ng Mercury retrograde. Kasi Oo. one time na-discuss Sige. ko sa kanya, kaya Correct. lang baka mali ako eh. Sige So lang. ano yung Mercury retrograde para din sa ating mga listeners? Alam nyo kasi, di ba, umiikot sa araw, sun, ang planeta natin. Siyempre, pati yung ibang planeta umiikot din. Ngayon, hindi naman tayo sabay-sabay eh. Merong mas malapit sa araw, so mas mabilis siya. Meron namang malayo, kagaya ng Jupiter, lalo na Pluton, layo-layo. So, matagal. Okay. May punto kasi na habang tayo ay papunta sa araw, yung paikot pa lang, sila pabalik na. Kasi nakaikot na. So, ang tingin natin sa kanila, parang papunta sa atin, pero hindi. Umiikot lang sila. Yun ang tinatawag na retrograde. Okay. Samantalang pagpapunta ka sa araw, yun ang tinatawag na direct motion or prograde. Ayun. So, what happens po during those times? During those times, lahat ng mga RE nangyayari. Like, recollection, review, repaso, puro ganun na mangyayari. So, halimbawa, itong Mercury retrograde kasi is about communication at saka transportation. So, during this period, nagkakaroon ng mga aksidente, mas maraming aksidente nangyayari o kaya hindi nagkakaintindihan ng mga tao. Kung pumirma ka ng kontrata, nagkakamali-mali kayo. Hindi yun ang pinagkasunduan nyo. O kaya, kung sasakay ka nga ng mga aeroplano, nadi-delay. Yun, ganun ang epekto. Yun. Ayun. Ay, pabalik ako dun sa aspect nung ano nga ba yun, yung sa teka, nawala ako kasi dami kong gustong itanong Sure, eh. Pero ikaw Jay, may gusto ka bang itanong? Wala, pero wala muna in the meantime. Pero, Nick, meron kang dala ka mong truth cards. Yes, no? oo. May dala tayong truth Live cards. tayo ngayon sa mga social Yes. media Sa mga accounts. gustong magbabasa. Sa mga gusto magtanong, ang sabi ni Nick, mag-post kayo ng questions answerable by yes or no. Pero hindi nila sasabihin yung tanong. Tapos mamili kayo ng number. Yes. 1 to Ayan, 5. naalala ko na yung aking question pertaining dun sa business. Sige, Ayan, sige. kasi ito yung naiwan kong question kanina eh. So yung pwede naman magtayo ng business as long as titingnan mo ng mabuti. Yes. Siguro part yun siguro yung location. Kasi naalala ko Yes. parang 5 years ago, Nick, magkasama tayo dito. Bago tumama yung COVID-19, may sinabi ka hindi ko makalimutan. Yun, sabi mo na may something na hindi maganda sa South pertaining to a certain Yes. sickness. Tapos, ewan ko biglang nagkaroon ng Sige, sure. nagkaroon ng COVID-19 dun Yes. sa South, dun yung lab, yung virology lab. So, ano po yung maganda o yung okay na location Okay. para sa Alam mo, susunod na magandang taon? location ngayon will be northeast, Northeast. east,
southeast, at saka yung sentro. Ibig sabihin yung mga capital ng mga bansa. Yan, maganda yan. So, iuugnay natin yan dun sa mga pagbabagong mangyayari. Halimbawa, yung mga political organizations mag-change, magbabago talaga. Di ba napansin natin sa iba't ibang bansa, like sa Indonesia, nagkaroon sila ng protest. Maski nga yata sa, hindi ko alam kung Pakistan ba yun or basta yun sa middle ng Asia. Nepal. Nepal po. Yeah, Nepal. So, ganun ang nangyari. So, expect natin yan sa mga capitals. Ang hindi naman maganda, okay, ay ang north, south, northwest, west, at southwest. Yan. Ayun. So, yun yung mga location. Yes. Natandaan niyo yun, ha? So maganda mag-travel sa Japan. Kasi Ay, speaking of travel, ha? Travel, ayun, The ayun. best time to travel is April kasi walang retrogrades. Oh. Yes, April. Okay. So, sulat nyo na yan. Mag-book na kayo. Mag-book na kayo. Ako paano yung nakabook na? Correct. Ang hindi maganda is October. Kasi October, ang daming retrogrades. Kasi pagka daming retrogrades, talaga masakit sa ulo yan eh. Yun. Ayan. Bago tayo mag-commercial break, Nick, may nag-comment dito. Year of the Tiger, 1974. Okay. Ayan. Yan lang ang kanyang minention. Okay. Alam mo, sinabi na rin natin kanina, di ba, na maganda for the tigers. Kasi ka-trio yan eh. Tiger, dog, and horse. Siguro kung gusto niya magtanong siya, bigay lang siya ng number. Sasagutin natin kung Ayan. yes or Bigay no. lang po kayo ng pili kayo between 1 to 3, 4, 5. Yes. Ayan. Hihintay namin yung mga messages ninyo sa aming Facebook at YouTube live streaming. At bago tayo mag-commercial, alamin natin kung ano ang magiging estado ng ating gobyerno sa taong 2026. Ang oras sa buong Pilipinas, 8:23 ng umaga. (8:29 na umaga dito pa rin sa Special on Saturday. Sa ngalan pa rin po ni Dr. Cesar Chavez. Kami muna ang inyong kasama ngayong last Saturday ng taon. Ito po si Nicole Lopez Poyawan. Ako naman po si Julius Leonen. At ako po si Jay Veracruz. Ayan, bago tayo magpunta sa specifics sa mga numbers and sa mga tanong po ninyo, isang tanong muna ako, Nick. Ano ang magiging itsura ng ating gobyerno sa 2026? Tagal nun Medyo Malalim yun Hindi, nag-iingat ako sa words na gagamitin ko kasi mami-misinterpret ng ibang tao, no? Pero astrology is neutral. It doesn't care kung sino ka or kung ano ka. It doesn't care. So since mabilis ang taon at saka mapusok, mahihirapan talaga ang government natin. Mahihirapan. Economy is going down. Politics is going to be haywire. Magkakagulo-gulo talaga. And may maaalis. May Yun na lang. maaalis. Anong Yun na lang level po sabihin. ito? Parang, broad eh, no? Oo, May very broad. maaalis. By the way, tinanong mo pala ako, Nicole, kanina yung lucky numbers, di ba? Yes, yung sa Yes, lucky sorry, di numbers. natin nabanggit yun kanina. Oo So, nga ito, pala. banggitin na natin para sa mga nakikinig dito sa Special on Saturday. Mga matataya ng loto. Yes. Sige, bilisan natin. 134,689. 134689. Yes. Ayan na. Lista nyo na. Taya nyo na mamaya. So single digits to, pwede i-repurpose whether 1, tapos pagsamahan yung 1 tsaka 3 or Kayo bahala. Ayan na, para magkaroon tayo ng participation sa ating mga tagapakinig. Pwede kayong maglapag ng inyong tanong and then pumili lang ng number. Ayan, Unahan 1, ko na, 2, 3, 4, 5. Meron tayong viewer dito sa Facebook. Si Unika Ihako. Meron siyang tanong, hindi ko na babasahin. Pero ang kanyang numero na pili ay number 5. 5. So, 1, 2, 3, 4, 5. Ang sagot sa tanong niya kung true or kung yes or no, is kung handa ka na, yes. Okay. Ako Kung naman, handa ka na. Yes, ganun lang. Ganun. Okay. Okay, ako naman. Sige, Julius ka naman. Well, una, special shoutout sa aking kaibigan na si Lynette Haveria. Sis, magbago na tayo sa susunod na taon. Ito po, Ganon. ano siya? Ang binigay niya na numero ay 1. 1. Okay. Yes. Pero parang hindi pa rin siya sobrang free. Okay, basta the answer is yes. Okay. Oh, yes Ayan. daw. Okay, singit ko lang po, may binanggit din siya eh. Ano siya? Year of the Rat 1996. Mabigat for the rats. Kasi rats and horses, mabigat. You need to protect yourself. Kalaban kasi ng Year of the Horse ang rat. Ayan. Ito, Nick number 2. Si Merlito Agoncillo. Okay. Definitely yes. Sobrang go for it.
Ay, papakita ko ha, para makita. Ayan. Ayan. Number 2. Meron pang isang nag-comment dito. Number 3, Year of the Tiger daw siya. Oh, very good siya this year, ha? Whatever you choose, it's going to be good. Ayan. Sige, ako naman po. Personal, ako naman po. Yes. Number 4. 4. Okay, 1, 2, 3, 4. Okay. Yes, but just be careful. Don't overspend. Bakit parang alam ko yan? Okay. Kasi medyo mga gastador yung... Okay. Bakit parang alam ko yung bibilin mo, Julius? Parang sakit na. Teka. Napaano ako doon. Yung middle range daw. Middle range lang. Thank you for the advice. Yes. Ay, ako naman po number 2. 2. Okay. Sa iyo naman, it's yes, change. Ay! Transformation. Okay. Noted po. Yes. Sisingit na rin ako ng Nick. Yes. Sa akin, Yes. number 4. Number 4. Okay. By the way, hindi nyo pa pala sinasabi sa akin yung Chinese sign yun, no? Okay. Oh, mamaya. Sige. Oh, yes. It's about time. Ay, Flowering. flowering. It's about time. Ayun. Yung mga Chinese nyo pala signs. Okay, ako po ay Year of the Ox. Ox. This year was very good for you, itong 2025. It should be very good for you. Okay ka lang next year. Okay lang. Sakto Okay. lang. Okay ka lang. It's better than challenging. Yes. Year of the pig po ako. Pares po kami, pig. Okay. Medyo mabigat. Ay. Medyo lang, medyo. Okay. Ibig sabihin maraming challenges. Okay. Pero kakayanin. Kakayanin naman, pero yun nga. Ako pa ba? Kaya-kaya. Kasi alam niyo kasi sa Batsi, yung tinatawag na Batsi sa Chinese astrology, it's a cycle. Hindi lahat ng panahon ay nasa taas tayo. Bumababa yan every how many years kaya bumababa. So, it's like being born again. So, parang not in a Christian sense, parang ipapanganak kang muli, yon. Kaya yung mararanasan mo na medyo mabigat ka Pagdadaanan mo lahat. Kasi we're supposed to experience the fullness of life. Yun ang reason doon. Yeah. Nick, pupunta na ako ngayon sa ating mga government official. Okay. Okay. Ano, sa palagay nyo, what's in store for President Bongbong Marcos? It's bad. How bad? Depende ko anong gagawin pa niya. Okay. Kasi there are multiple timelines Hindi sabihin that, I don't believe in prediction. It's not a prediction, I just sense the stars, the moon, lalo na kung unevolved ka. Kasi sa astrology, kunyari you are a Leo, pwede kang evolved, pwede kang unevolved. But he is unevolved. So, it will be worse para sa kanya. So, anong dapat po niyang gawin para Nasa sa kanya yun. Remaining last less than 2 years na lang ang kanyang If administration? he finishes it, Okay. Related ba to dun sa sinabi mo kanina, Nick? Maybe. How about naman po ang ating pangalawang Pangulo, si Vice President Sara Duterte? She will expect many challenges itong taon nito. Kasi horse din siya But she will excel sa horse din siya. 2027. 2027. Not 2026. Not 2026. Ano po ba yung sa 2027? 2027 is the year of the sheep. The best friend of the horse. Okay. Yeah. O nga, doon sila magkasundo. Yung horse and the Yes. sheep. Anong year ba, Nick, ang 2028? 2028 is year of the monkey. Monkey. Anong relation nun sa horse? Okay lang. Wala masyado. Hindi sila close. Hindi sila close. Kasi sa astrology, Chinese Kiber. astrology. Kiber lang. Tatlo, may tinatawag na triumvirate or trio. So, ito yung tatlong to, yung mga para magkakasundo kayo. Tapos may kalaban yan. Tapos meron yung pinaka-super excellent siya. So, ganun sa Chinese astrology. Tumutugma rin yung sinabi ko kanina pagdating kay VP Sara sa Western astrology. Kasi Gemini, di ba I mentioned kanina, Gemini mabigat. So, tumutugma rin. Kasi siya horse, tumutugma. Tingin ko magbanggit pa ako ng isang key political figure. Si Mayor Leni Robredo. Pinapag-usapan pa ba yun?
Siya yung naisip ko. Hindi, Taurus kasi siya, di ba? But okay. Snake, mabigat sa kanya itong year na to. Oo nga pala, Diba? snake nga pala si Di ba, I think nag-complain siya something about yung nangyayari sa flood sa kanila, sa Naga ba yun? sa Nagas. Di ba, bigla siyang lumabas sa media, di ba? Kasi for a while, very quiet siya, di ba? So yun, it's very difficult for her itong year na to, nakatatapos lang. But then of course, it depends on your karma. Kasi kapag maganda, marami kang ginagawang kabutihan, your karma, kahit nakapareho mo, let's say horse and horse, or rat and horse, maganda pa rin ang taon sa'yo because na-compensate yan ng mga kabutihang ginagawa mo. What we call dharma. May dharma before karma. Cause and effect. Yun yun. Oo. So para sa kanya, sakto na lang ang 2026 sa kanya. Okay. How about Interior Secretary John Vic Remulla? Bad rin eh. Well, This coming year o 2028? both. Teka, sobrang advance naman ng taon na yan. 2026 muna tayo. Asa pa siya? No. How about Senate President Tito Soto? Hindi rin maganda eh. For next year. Ano po bang Hindi ko alam ang kanyang sign. pero nakikita niyo po Oo, na hindi hindi. rin maganda. Sige po, di na tayo lalayo. Sa may-ari po ng programang ito. Sir Cesar, I hope you're listening right now. Kay dating PCO Secretary Cesar Chavez. Si Dr. Chavez, it was a very good decision. So, medyo at the start, hindi maganda. Kasi snake siya eh. Year of the snake din, di ba? But then, the confluence of the planets made him decide to change his path. And it's a very good decision. So for 2026, ano po ang... Sakto lang, oo. Going up pa rin. Kasi pagka maganda yung mga ginagawa mo, pataas yan eh. So, yun lagi ko sinasabi, di ba? So, it's not na, malas ka or swerte ka. Walang ganon. Kalokohan yung mga baklitang scriptwriters. Walang ganon. Kasi tayo gumagawa ng kapalaran natin. So, kung maganda yung mga ginagawa niya, pataas yan, patuloy ang pagpapataas. Ano po bang dapat gawin nung mga hindi gaanong, yung mga sakto lang, yung mga saks lang na signs for 2020? What should they do to prevent yung mga binanggit nyo po? Marami. Kasi marami ka ipe-prevent. Halimbawa, pagka retrogrades, di ba? I-avoid mo mag-travel, ganyan, ano. Pero as always, lagi ko sinasabi, you have Gist to po. do good. Kailangan dharma is gumagawa ka ng maraming kabutihan. Dapat yon. Para ang balik sa'yo ng karma is maganda rin. Ayun. Ayan, Nick, babalik tayo dun sa ating mga questions. Sure. Ito mga numbers. Ayan. Number 2. 2. Okay. Si Mati De Gia. Okay. Yes. It's like a child. Parang bata ulit. Magsisimula. Yes. Ayun. Kayo, mayroon ba kayo? Oy, sino ba? Well, pwede bang umulit? Nagtanong na ako kanina Oo naman. So, Sinusulit mo Okay. 3. 3. Okay. Yes. Pero listen to your heart. Ikaw lang. Huwag sa ibang tao. Okay. Same ba? question ba yan o kanina? Ay, hindi. Nag-resonate ba? Tama ba? Apa. Okay. Si Riz De Torres may tanong at meron din siyang numero. Number 4. 4. 1, 2, 3, 4. Okay. No. Isolation card. No. No daw, No Riz daw. De Torres. Ayan, ako uulit ako. May nalimutan Sure. akong tanong. Number 5 naman ako. 5. Okay. 2, 3, 4, 5. Okay. No. Medyo wag. Okay. Buti naman. Parang ayaw na. Yes. Meron pa tayo dito sa Facebook Live natin, si Ebeth Fabregar. Number 3 daw. 3. 1, 2, 3. Oh, yes. May hinihintay. Yun na. Time na. Wait ka lang. Ayun. Ayan, Nick, Yes. pag-pause muna tayo dito. Sure. No? Parang naman dun sa mga ikakasal. Kung may mga kasama ako rito na ayoko namang pangunahan at hindi lang dito sa booth. Yan, yung mga nasa labas. Ha? Kung may mga nag-iisip magpakasal, anong buwan yung best? Meron bang ganon? Okay. What day? Is it okay? Maganda bang taon ito para sa mga gustong magpakasal? Yeah, okay lang. Although the best was itong 2025. Okay, pero sa 2026, okay lang naman. Wag lang during the Venus retrograde. Which Which will is- happen sa latter part ng Latter taon. part na. Latter part ng taon. So, wag kayo doon magpapakasal. Okay?
During the okay lang, wag lang again during Mercury retrograde at saka ghost month. Yan lang ang iniiwasan natin. Ayun. O yan ha, doon sa mga gustong magpakasal ha. Sana ni-note nyo yun ngayong taon. Yung mga Isingit ko lang, nagpaplano. Nicole, no? Yung mga mag-couple, mag-fiancé ba, ano yung sign, zodiac sign nila na tanda na hindi muna dapat sila magpakasal ngayong coming 2026? Okay. Kung kayo ay rat or horse, wag muna. Oo. Kasi hindi maganda eh. Oo. So, wag muna. Yun lang naman. Baka may specific zodiac sign ka na gusto mo Wala i-check. naman. Basta yun lang. Kasi syempre, mamaya, pag rat or horse kayo, postpone muna. Parang ganon. yung ba? Tama po ba? Yes, tama yun. Ayan, may yung isang technician namin dito, may violent reaction na Nick, no? Paano naman daw siya na walang jowa? Ano ba ang kapalaran ng mga single ngayong 2026? Pareho tayo. No? Ayan. Well, Is this the best year to find love, 2026? no. It's the Hindi best. rin? No. It's the best year for your career. Etong year nito Ah, for career. career. Yeah, kasi nga focus lang dahil mabilis Mabilis ang taon nito. And since 'di ba it's a time for realignment and discovery. So kung meron kayong mga pinagsisikapan, let's say promotion o kaya yung sa inyong trabaho, focus kayo doon kasi mabilis ang taon eh. Huwag niyong palalagpasin ng mga opportunities na dadating. Okay. Yes. May iba lang konti from love to health. Ayan. Okay. Ano ang sakit ngayon? Okay. Wag naman sa no? Pero ano yung magiging common cold, lagnat? Ano Okay, yung... speaking of yung mga sakit, teka, hanapin ko lang. Kasi nagkodigo na ako sa dami ng mga tanong kasi na pwedeng tanungin sa akin. Okay. Alam mo, it has something to do with respiratory system, pero hindi naman yung pandemic level, hindi. Oo. Respiratory Wala. okay. It's just the respiratory system at saka nervous system and about the mind health, Mental health. health. Oo. But not in the woke sense kasi kalokohan yung mga woke na yan yung mga mental health nila. What I'm saying is yung mga tao mabilis ma-depress o mabilis makakaroon ng anxiety or sasakit ang mga ulo nila, connected kasi sa nervous system natin. So may relation ba yun sa pagiging mapusok nung taon? Yes. Kasi mapusok yung taon, baka hindi mo masabayan, madedepress ka or maiinis ka sa sarili mo. Yun. So that goes with sa mga taong single katulad ni Het. Yeah, at para sa akin din. Tatalon naman ako, Nick, sa pamilya. Okay. Ano ang magkakaroon ba ng parang reunion yan dahil sa retrograde natin? No? Hindi, wala namang kinalaman ng retrograde sa mga Wala reunion. naman. O more on communication Yes, siya. pero no? since may malakas ang family karma because the planet Saturn is in a certain zodiac sign, so ang mangyayari niyan, you will go inwards Ibig sabihin yung sarili mo, magmumuni-muni ka, bakit ka ngayon ganito? Ano ba ang nangyari sa nakalipas mo? May kinalaman ba sa kinalakihan mo, pamilya mo? So lahat tayo dadaan sa ganung proseso. Ayun. Meron na lamang tayong 20 minutes bago mag alas 9 ng umaga. Tayo ay magko-commercial break muna. Babalikan natin ang inyong ilang mga tanong sa ating pagbabalik. Ayan. Sabi, A Year of the Ox. Okay. Yes. So, yeah. Yes daw, Yes daw. Yes. Meron din tayo dito sa Facebook. Pero bago yan, batiin ko lang si Pauline ng San Juan, ng aking my loves. Pero si Erma Valiente ng Facebook, meron siyang tanong at ang kanyang numero na pili ay number 5. Okay. Yes, pero wag agad-agad. Hinay-hinay lang. Hina-hina daw muna Erma Valiente ng Ayan. Facebook. Ayan, siguro last na muna on my end. Number 4. Oh, yes. yes daw. It's about time. Rizey. Ayun. Ayan. Dadako na tayo sa usapin ng investment. Ikaw, Julius. Usapang wealth. Kasi napag-usapan na natin ang health, family, love. So, for 2026, kumusta ang magiging lagay ng
wealth or yaman para sa mga Pilipino. Finances. Finances. Oo. Alam mo kasi ang ugali ng horse will be, sabi nga natin, mapusok, di ba? So, Wait, sorry, Nick, maputol ko lang. Mapusok meaning padalos-dalos? Yes. Hindi siya Yes. nag-iisip, ganon. kadalasan. Okay, kadalasan. sige. At saka Please kung ano yung latest trend gusto niya, ganyan. Oo. Okay, sige, please continue. Oo. So, ang mahirap nito is wag kayong mag-overspend, yung gagastos ng biglaan. Okay? Hinay-hinay. So, pag-isipan maigi yung mga gagastusin. Okay? Mas maganda mag-save ka. Mag-save ka this year instead of splurging. Kasi may tendency mag-splurge ang mga horse. Lalo na if it involves travel or if it involves yung latest na mga gadgets, yung mga ganyan. Mga latest na kotse. Yan, no? ako po latest. Oo. Oo, Wag. Oo. So, kailangan mag-save ka. So parang short of saying, yung mga horse, most of the time act without thinking. Parang ganun ba? Oo. Yes, kaya lang not necessarily naman na hindi sila nag-iisip ha. I mean, on certain gastos. yes, or on certain gastos. Impulsive siguro. Oh, Correct. impulsive Impulsive, buy. that's the word. May natira buying. pa ba dun sa Christmas bonus kaya na? Ayun. Meron pa naman kasi ang snake is pera yan eh. Ang year of the snake. So pasok na napasok. Pasok lang ng pasok. Babalik tayo dun sa Yes. unang portion ng ating program. Sa investment naman. Okay. Okay ba mag-invest sa Pilipinas No. come 2026? No. Straight No. no. Regardless of direction or... No, hindi maganda. talaga. Kasi hindi maganda talaga ang trends. Hindi lang yung nakikita natin, nababasa natin mga trends. But astrologically speaking, hindi talaga maganda eh. Sa in terms of investment. Yes, if you're going to invest in other countries or in other securities or So parang shares. siguro US-based stocks or securities, equities. Yes, kasi nasa north yan eh. Yung binanggit natin location. Kasi pag sinabi mong location, not necessarily yung pupuntahan mo. Kung hindi, maganda yung mga mangyayari doon. So, kasama yung investments doon. Ayan ba ni kay para sa mga bagong investments o paano yung mga currently naka-invest ngayon Okay. sa Both. Kasi pagka mga bagong investments, provided ito ay hindi kalaban ng fire element. Okay? Pero kapag mga old investments at sure kayo, yung tinatawag ng mga blue chips, then go for it. Nick, paano naman yung transport? I'm sure this year maraming mga matter sa transportation. Oo. Come next year, ano ang magiging estado ng ating transport? Transport kasi is related to earth eh. Earth and fire, not so cannot good be. eh. So hindi rin maganda. So, ibig sabihin ba ito mas matraffic sa Metro Worse Manila? or... Yes, definitely. Definitely. Last time naalala ko sa yung mga sa previous interviews namin sa iyo, there were incidents involving airplanes. Yes. Yung mga ganung ano yung posibleng mangyari sa what do you think sa 2026? Delays because of the volcanic eruptions and May volcanic At saka yung mga lindol mag-worsen pa yan because we're going towards the earth element naman eh. So i-expect natin yan. Yeah, in fact nga 'di ba nung sabi ng mga scientists ngayon nung dumating itong atlas na ito, na-trigger pati mga earthquakes which is unthinkable kasi dati akala nila terrestrial in origin, ibig sabihin sa earth lang nangyayari. Pag may dumaan pala na kometa kagaya niyan, pati pala ang earthquakes natin affected. So expect natin yan. It will happen also again. Okay po. Bali sa pananaw ng isang spirit quest storm, there will be earthquakes pero less ba ang bagyo? Kasi siya hindi naman siya earth or initially dry. Pero it will worsen again towards the latter part of the year. Lalo na yung hangin kasi ang hangin is kasabay yan ng fire eh. How about air travel? Parang anong nakikita niyo po sa mga Filipino tourists na gusto mag-travel abroad for 2026? Going out is okay but coming to here, no. So, yung payo niyo po more on mga foreign tourists. Walang pupunta eh. It's not a good direction eh. for tourism hindi po No. Local tourism. local. Yeah, local and even foreigners na pupunta rito because we are located sa south, di ba? It's not good. So may relation po yun sa binanggit nyo na hindi magiging maganda yung ating economy come Oh yes, 2026. connected kasi everything is interconnected. So yun ang mangyayari. Despite what other people will be saying, astrology is neutral. You cannot change that.
Nick, yung Yes, balik yes. lang ako sa wealth, no? Cuts across the entirety of 2026 ba yan? Medyo may portion na kahit paano. Alin? Yung sa finances, pag-invest mo. And Sweep. sweep yan na buong 2026, wag, hawakan mo Or muna. baka naman may silver, may silver in lining between. na. Oo, na. Kung mag-invest ka, let's say sa metal industry or sa telecommunications, okay, halimbawa sa mga networks kagaya nito, social media, that's very good. Okay. Pero kung mag-invest ka, sabihin natin sa construction or sa food, no. Kumbaga yun yung silver lining mo na. Yes, yes. Medyo scarce sa konting 2026. bawi. Yeah. Pero pagka Yes. doon mo in-invest sa Yes. medyo... Kaya nga, if you look at the stock market, hindi man lahat pataas or bullish, di ba? May mga bearish din. Parang kangaroo nga yung market eh. Up, Oh, down, yeah. up, down lang. Yeah. Pero same ano. Yes, that's true. At saka if you look at the PSEI, di ba, pabagsak talaga. Oh, Ayan. yeah. Ako po, hindi na po ako lalayo. Ito pong DZRH. Ano ang... Unahan ko na yung mga magtatanong dyan. Ano po ang future ng DZRH come Alam mo, 2026? This is a very good year kasi monkey, ang alam ko, pagkakaalam ko, it was set up during the monkey year. 1939. And that's the best friend of the snake. Kaya very good to for DZRH. Sakto lang siya next year. Sa Year of the Fire Horse. Yes. Okay. Ayun. Ako rin, hindi rin ako lalayo. The Situation Report. So this was created nung April 14. 2025. So nag-evolve siya into a independent social media page pa na nag-share ng balita. So Yes. we have growing followers naman, pero ano po kaya ang nakikita niyo? Alam mo, social media yan, push nyo yan this year, 2026, social media talaga. Kasi parang na-mention nyo po more on Yes. electronics Yes, and and AI. AI, oo. yes. So, i-push nyo yan talaga, go for it talaga. Kasi yan yung trend, not just the trend, but kasundo yan ng FIRE eh. Sobrang kasundo. Si Ayun. Mapusok. Mapusok ang TSR. Totoo yun. Maganda ang kulay. Maganda rin ang kulay, pula. Ayan. Yeah, that's the year, itong year na to, the red is the color, vermilion, red. Vermilion red. So meron na lamang tayong 4 minutes bago mag alas 9 ng umaga. May mga pahabol ba kayong question? Ito, balikan na natin ang kaibigan ko si Lynette. Nagtatanong siya, mas marami ba talagang makukulong sa susunod na taon? Sinabi ng Malacanang na di ba sinabi nila marami daw big fish na makukulong bago magpasko. So ngayon, ang mensahe naman nila ngayon is, mas marami raw makukulong sa 2026. So ano po ba ang nakikita natin dito? Marami lang press release yan, hindi yan magkakatotoo. Pero Hindi nangyayari yan. pero attorney, parang masyado namang negative yung itsura natin sa 2026. I mean, wala bang kahit konting glimpse man lang na Pag going to be okay? pag kumilos na towards the righteousness, yun, magkakaroon ng change. Ng pagbabago. Yes. In what way to? I cannot say more than that. Okay. Oo, alam nyo na. Ayun. At least yun, merong liwanag. Yes, Ah, meron. Meron naman. Kasi nga, Aries is predominant. Jupiter is in Aries. Neptune is in Aries. So, yung mga reality, lalabas yan. If you're going to face reality and do things na gusto mo para sa ikabubuti ng lahat, yung talagang ikabubuti, hindi yung eme-eme lang, then maganda ang mangyayari. Pero pagka eme-eme lang, kagaya mga press release na ganyan, walang kwenta yan. So, sincerity must be put in place. Ganun. Yes, sincerity. At sabi nga natin, the heart, diba? Go inward. So if it is about family, you have to look at what is best for the family. Not what is best for some people. Ayun. Nako, meron na lamang tayong 2 minuto bago mag alas 9 ng umaga. Nick, maraming salamat Thank sa you oras, so sa pag-join. It's been a while. Matagal tayong hindi Oo nga. nagkita. Thank you. And siguro last na mensahe na lang in general for exiting 2025, exiting Year of the Snake, and entering Year of the Fire Horse. Do not be afraid kasi kahit na fire element, remember that fire gives us warmth. Diba? Pag malamig, yan ang nagbibigay sa... At saka fire, so titingnan mo yung chakra natin, yan yung nagbibigay sa'yo ng passion, the reason for living. Kasi na-located yan for survival sa likod ng ating mga... sa likodan natin, yung chakra na yan. So, do not be afraid. Huwag kayong matakot sa Year of the Red Fire Horse, 2026. Yun lang nga, gawin nyo yan, gamitin nyo ang gamitin nyo yung taon na yan para isulong yung para sa kabutihan ninyo. Okay, yun lang naman. Ayun. Thank you. With that, maraming Maraming salamat, Nick. Nick Nangit ang ating spirit quester ngayong umaga. And
Kami rin po ay magpapaalam na sa ngalan pa rin po ni Dr. Cesar Chavez. Kami po ang inyong nakasama ngayong umaga dito sa Special on Saturday. Ito po si Nicole Lopez Poyawan. At ako naman po si Julius Leonen. 5 araw na lang bago ang 5 o 4? Apat na. Apat na araw na lang bago ang 2026. And At ako pa rin po si Jay Vera Cruz. Magandang umaga po, Pilipinas. Ang oras, sakto yung punto, 9:00 na po ng umaga. Facts.